Yo, panibagong araw, panibagong adventure na naman tayo sa ngayon, no. So ngayong araw na to, pupunta pala kami ng Lake Bababu. So bago kayo makarating doon, sasakay muna kayo ng sarili nyong boat o private boat o pwede kayo ring mag-arkila. So marami kayong madadaanan dito na magagandang spot tulad dito. So bago kayo makarating sa Lake Bababu, may makikita kayong cottage na nasa tuktok ng bato, para siyang outpost na kung sino yung paparating makikita mo doon. Ito yung beach niya. Sobrang linaw ng tubig, crystal clear talaga, kitang-kita mo yung mga buhangin na sa ilalim. So bago kami aakyat doon sa itaas, magpo-food trip muna kami dito kasi ang daming seafoods na dala namin. Kaya kailangan nating kumain ng marami kasi pampalakas po yan para sa pag-akyat doon sa itaas. Kaya tikman natin to kung gaano ba kasarap. Ang seafoods ng Lake Bababu. Sarap. Wag muna tumuloy yung laway mo, alam ko. So ayan, dito natin makikita yung map ng Lake Bababu. So bago ang lahat, babasahin muna natin yung kung ano yung nakasulat dito. So simula pa lang, ayan na, ito na yung makikita mo na daanan. So para hindi ka mawawala dun papunta sa Lake Bababu, sundan mo lang yung lubid kasi guide natin at pwede nating hahawakan kasi sobrang dulas ng daanan dito. Yung lalakarin pala natin nasa 30 to 40 minutes lang. Depende na po yan kung gaano kakabilis maglakad. So pagdating natin dito sa 200 meters, na yan, pababa na po yan lahat. So doble ingat kasi yung mga bato dito sobrang tulis. Kailangan talaga na humawak ka sa lubid na ginawang guide. Maraming puno dito na natutumba di tulad ng dati kasi dinaanan to ngayon ng 2 beses na nabagyo. Kaya yung ibang mga kahoy dito na malalaki nawala na, naputol na. Tapos pagdating ng 100 meters, lahat po yan is sobrang tarik pababa. So bago kayo makarating doon sa lake, dadaan muna kayo sa maliit na tulay na ginawang kahoy. Ito na yung palatandaan na nasa area na kayo o malapit na kayo sa lake. Dito muna makikita yung view. Dahil sa sobrang ganda ng lake dito, ang lake pala dito is sobrang lalim. Meron na palang nagda-dive dito tulad ni Biyahe ni Dro tsaka si Richard Gutierrez. Hindi nila nasagad lahat doon sa ilalim yung kuweba, yung parang tagusan, pero yung mga pore na nagda-dive dito, sila yung naka-exit dito papuntang ibang portal. Kumbaga kasi yung ilalim nito merong cave na palabas sa ibang bundok, kaya ito yung pinaka-the best din dito. Para ka makapunta doon sa gitna, sasakay ka muna dito sa ginawang floating cottage nila para doon kayo sa gitna pwede kayong mag-swimming. Dito mo na makikita yung sobrang ganda ng view. Tsaka lumakas pala yung ulan dito kaya ang sarap mag-dive. Yung lasa ng tubig dito is may halong kunting dagat tsaka halong tubig. Kumbaga yung ilalim nito is dagat tapos yung sa ibabaw is tubig. Kumbaga medyo ladang, kumbaga sa Bisaya pa ladang yung tubig dito. Pero pwede ring inumin dito yung tubig. Kaya safe na safe pa rin. Sabi ng mga matatanda, itong lake na to is nakakawala daw ng mga sakit sa katawan. Kaya marami ditong naliligo dati. Pero ngayon, dahil sa bagyo na dumaan, hindi na masyado na napuntahan ng mga bisita o kaya yung mga turista. Kaya kami muna yung umuna dito kung ano yung mga pagbabago dito, pero okay naman, safe na safe pa rin tayo dito anytime.